body, yung so ito yung okay. So yan na yung isang ground naman is yung rin sa ACM. Okay, so magbasa natin ito po yung kumulado lang nabigay sa akin ng ano yan. God bless, see you. Mapagpalang araw, mayroon tayong client ulit guys na another na issue is yung kanyang code na P0113 o yung kanyang intercooler air temperature sensor. So continuation po ito doon sa ating i-vlog na nakaraan sa Toyota Innova pa rin na kanyang actuator, wire lang pala yung issue. So ito same lang gyapon, same pa rin guys. Troubleshoot natin yung general rewiring nito, yung kanyang sa ECM and then sa kanyang mga sensor. Okay, so samahan nyo ko guys kung paano natin titirahin yung basic pointers ng kanyang engine. So punta tayo sa engine guys. Tara, let's go. Okay, so anong nangyari guys, yung kanyang kinabit natin na na intercooler air temperature sensor grounded. Okay, pakita ko sa inyo bakit grounded. Yan gumawa na ako ng mechanism para para makita nyo yung sistema. Ito yung ground, ito naman yung positive. So yung positive nya, once na nakasusi ka na, naka-ignition on ka, dapat yan wala yung walang connection yan doon mismo sa sa ACM na eh. So tinanggal ko yung battery para talagang totally siya, kita natin yung yung problema ng kanyang nya. Pero check nyo naman guys sa ACM tsaka mismo sa may mechanism, ayan meron siyang kuryente. So ibig sabihin ground to, dapat yan gumagana lang yan kung halimbawa yung ACM magbibigay ng supply. Okay, so dahil wala ang battery, dapat wala na siyang supply. Pero kinukuha niya kung continuation, bakit nangyayari open circuit yung kanyang code na P011113. Ibig sabihin open circuit ibig sabihin na grounded na siya o nakabukas yung kanyang wire. So either hindi siya putol, kung naputol man siya pero naka-attach siya sa main positive. So yun ang hahanapin natin guys kung bakit ganun, no? So ibig sabihin babaklasin talaga yung ibang harness nito, especially yung harness papunta dito hanggang dito, either may problema yung dito niya. So yun ang main problem ng kanyang code na P011113. So yun ang problema kasi na-repair na to guys eh. Okay, so hanapin ko muna, pagkatapos yan check natin ulit kung ano yung problema. Magbabaklas ako ng wire, medyo malaki lang yung trabaho. Baklasin ko yung harness, hanapin ko yung yung problema papunta doon. Kita nyo yung linya na yan, babaklasin yan yung linya na yan hanggang doon, yun ang ECM. Ayun na, nakita na natin. So doon tayo maghahanap ng issue. Okay, so tara, let's go. Tinanggal na natin yung mechanism guys, yung mismo yung wire ng IACT. Ito, ayan, ito mismo yung kanyang ayan ito. So grounded siya eh. So ang gagawin ko ngayon is binuksan ko na yung mismo yung niya, main harness niya. Kailangan mabuksan papunta doon. Tapos isa-isahin natin yung sistema kung saan talaga siya nakapaloob mula dito hanggang doon sa pinaka main dulo ng kanyang socket. Ibig sabihin pag okay yung linya mula doon hanggang dito sa kanyang socket, ibig sabihin okay yung linya. So ang problema nasa module. So yun ang sana hindi mangyari, kaya kailangan siyang tanggalin dito para makita natin linya kung buo ba siya. Dahil kung hindi siya buo, at least doon lang tayo pupokus. Pero kung buo siya, linya niya hanggang doon, so ibig sabihin ang ECM ang may grounded. So hindi natin makaya yan dahil ECM na yan. So sana makita natin dito lang yung putol niya. So kailangan tanggalin, marami tatanggalin para makita natin yung ito. Kasi pag hindi mo ito ma-address at hindi ito may ayos, babalik pa rin yung check engine. At saka yung entire yung IAT, kailangan may reading ito kasi isa din doon sa magbibigay ng tamang idling ng makina. At saka yung fuel consumption, siya din magbibigay ng magandang birada doon sa loob ng combustion chamber. At saka controlled by ECM, kaya kailangan ma-address siya. So ibig sabihin ito lang ang problema natin guys sa lahat ng mga tinira natin. Okay, so tanggalin ko muna yung mechanism na makuha ko yung wiring dyan sa loob na yan. Yan kasi yung problema dito eh, medyo nakatago talaga yan kita nyo So kailangan talaga makuha yan hanggang doon, tapos papunta naman doon yan hanggang doon, hanggang dito, tapos dito naman. So yun lang medyo dito critical. Okay, sige, break tayo pag natanggal ko na guys. Natanggal ko na yung niya, yung throttle body, yung fuel filter, tapos yung ibang mechanism. Okay,
So sige, break ako guys pag natanggal na natin para malaman natin kung ano yung main problem ng issue ng kanyang code na P113. Okay, ay intercooler air temperature sensor open circuit, ibig sabihin na meron siyang grounded. Okay, so natanggal na natin yung buong mechanism ng wiring niya sa ilalim. So ito yung wire na dulo ng kanyang intercooler air temperature sa socket. So dito nakakabit yung sensor guys. So ngayon binaybay ko talaga yung wire niya, kita nyo naman yan, hanggang doon na yan. So ginawa ko muna ang stem tinanggal na natin lahat ng mechanism para makita natin kung putol o wala. So ibig sabihin tuloy-tuloy yung continuity niya. Kasi anong nangyari dito guys, dito may reading pagdating doon sa kabilang socket, doon sa kabila walang reading doon sa may part ng ECM. Kaya ginawa natin, binakbak na lang talaga yan para malaman talaga natin kung saan yung putol. So mula dito sa dulo hanggang doon kumpleto. Ngayon pagdating naman dito sa dulo naman sa part ng kanyang ECM, ayan, so dito tanggal na rin siya. Okay, so ito yung ECM nya. So ang nangyari dito, wala na siyang reading dito. May reading isa lang, yung kanyang ground. Ang problema yung kanyang positive hindi kaya i-reading. So nung binaklas ko na siya, ang nangyari naman ganito, nagkaroon siya ng reading. Ayan o, dito nagkaroon ng reading. Meron na siyang supply. So, ibig sabihin walang putol yung kanyang wire. Nagkaroon lang ng problema, nag-lost contact dito banda. Kasi binaklas ko yung buong harness niya guys, naipit yung wire. Hindi ko alam bakit nawala ng supply. Ngayon pag reading ko okay na, pumapalo na yung tester natin. Ibig sabihin meron na siyang continuity. So maglalaro na lang mamaya yan pag nasalpak na sa may ECM. Doon natin malalaman kung kumusta na yung issue. So, ibig sabihin ECM na ang may problema, hindi na yung kanyang electrical system dito sa labas sa kanyang wiring sa linya. Okay, so nasa ECM na ang problema niyan, either capacitor o ano yung part ng kanyang intercooling sensor ang may problema sa loob. Okay, so gawin natin ngayon, kaya nakuha na natin, nasolve natin yung problema. So na ECM talaga kailangan na palitan. Medyo mahal to guys kung ECM talaga magkakaroon ng problema. Mamaya pag nakabit na natin, check na natin ulit kung lalabas pa rin yung IECT. Kung lumabas pa rin yun, ibig sabihin ECM nang may problema. So labas na tayo doon, kailangan talaga ang palitan. So yun ang natin tira. So nakuha na natin yung sistema, nakuha na natin yung kanyang issue. Okay, so kasi merap naman na gumagana yung ECM mo tapos bigla kang bawalit. At least alam mo na yung yung i80 na sensor is okay kasi bago na yun eh. So sa linya na lang, nasa linya naman okay naman. So ibig sabihin ECM ang problema. Okay, so yan na yung medyo madugong labanan guys. Pasit-pasit na to eh. Okay, balik naman tayo dito. So ayan, makikita nyo guys, ayan siya. So binaklas ko na rin. So ito yung linya papunta dun sa ECT. To, positive to supply. Yan, papuntang sa ECM yan. Saka yung isang ground naman is papunta rin sa ECM. Okay, so at least kuha na natin. Okay, so baklas na natin guys. Ang gagawin natin ngayon, yung linya na yan, hanapan natin ng way yan kung saan papunta yung kanyang pinakatulo. Okay, so ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo sa ECM, magbabaklas din kami ng wiring harness, main harness doon para malaman natin, matrace natin kung saan yung issue. Okay, so doon na tayo sa may labas, magbaklas muna tayo guys, tara. Okay, so dito na tayo guys. So binaklas na namin yung mismong kanyang main harness. So kinukuha namin ng reading. Ayan, kanina ko pa hindi ko na na-videoan paano ko babaklas yan, pero kita nyo naman labas na yung kanyang mga wiring lahat. So nakabalot talaga yan, medyo magaya pagkakabalot. So ang code nito P0113 IECT I80 intercooler air temperature sensor. So ngayon ang nangyari guys, may problema. Kanina walang reading dito. Ngayon nung pinaklas ko na, tanggal ko na yung buong system dyan, pag reading ko meron na. So ang issue nito, ang duda ko nito, naipit yung wire. So ngayon pagkaipit, kasi grabe ang pagkakapulumpon yan eh, pinulumpon talaga ng sobrang sobra. Ngayon yung wire walang supply na. So nung tinanggal namin yung main harness, nagkaroon na siya ng reading. So ibig sabihin
ito yung issue. Nagkaroon ng lost contact dito, kaya open circuit ang lumalabas doon. Okay, kaya ang ingay naman ng partner ko. Wait lang guys. Okay, so balik tayo guys. So yun na yun ang issue ngayon. So ngayon ni-reading ko na, ginamit ako ng tester. Maganda na yung reading niya guys, napakalinaw na ng kanyang reading. So ang gagawin namin ngayon, ikakabit na natin to, i-install na natin lahat. Pagkatapos yung konti, check natin kung lalabas pa rin yung kanyang code na IAT. Okay, pero so far nakuha ko na talaga yung problema. Ito dito sa main, dito na nagkaroon ng problema. Wala na siyang maibigay na bato na linya doon. Ibig sabihin naipit ito guys, naipit yung linya na to, kaya ganun. Grabe yung pagkakapulumpon nito. Duda ko nito, either ang linya nito yung parang action humiwala yung lobe, pero so far okay na siya. Naipit lang siya guys. Ibang klase no, nawala ng supply. So sige guys, ang gawin natin sa kuha natin yung sistema. So balik tayo mamaya konti, i-assemble ko muna to, tapos balik tayo after ma-assemble, tapos check natin kung ano mangyayari. Okay, so tara. Okay, so nakabit na natin guys yung ibang mechanism sa dito sa computer box. Ayan, sa assembly nakabit ko na rin. So na-set up na siya, hindi ko na na-videoan guys yung pagkakayari dahil medyo busy tayo gabi na guys. Ayan, so nakabit ko na rin yung mechanism dito, pattern natin, tapos dito rin. Ayan, so almost done na tayo dito. So konti na lang yung ikakabit natin, alternator na lang, tapos yung total body tsaka yung fuel filter mechanism, tapos lahat na diretso na yan guys. So at least meron tayong medyo pagod. Ayan. Okay, so hindi pa talaga tapos. So balik ako guys mamaya konti pag natapos ko na yung buong mechanism pagkabit. Okay, so magkakabit pa ako ng alternate serpent belt, tapos yung mechanism ng takip doon pa, medyo magulo pa dyan. Yan, waringan pa natin yan. Lagyan pa ito ng mga electrical tape, tsaka ayusin ito pagtakip. Okay, so balik ako mamaya konti guys pag matapos ko na. Okay, so baklas na natin guys. Ang gagawin natin ngayon, yung linya na yan, hanapan natin ng way yan kung saan papunta yung kanyang pinakatulo. Okay, so ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo sa ECM, magbabaklas din kami ng wiring harness, main harness doon, para malaman natin, matrace natin kung saan yung issue. Okay, so doon na tayo sa may labas, magbaklas muna tayo guys, tara. Okay, so dito na tayo guys. So binaklas na namin yung mismong kanyang main harness. So kinukuha namin ng reading. Ayun, kanina ko pa hindi ko na na-videoan paano ko pabaklas yan, pero kita nyo naman, labas na yung kanyang mga wiring lahat. So nakabalot talaga yan, medyo magkakabalot. So ang code nito P0113 IAT, intercooler air temperature sensor. So ngayon na nangyari guys, may problema. Kanina walang reading dito. Ngayon nung binaklas ko na, tanggal ko na yung buong system dyan. Pag reading ko meron na. So ang issue nito, ang duda ko nito, naipit yung wire. So ngayon pagkaipit kasi grabe ang pagkakapulumpon yan pinulumpon talaga ng sobrang sobra. Ngayon yung wire walang supply na. So nung tinanggal namin yung main harness, nagkaroon na siya ng reading. So ibig sabihin ito yung issue, nagkaroon ng lost contact dito, kaya open circuit ang lumalabas doon. Okay, kaya ang ingay naman ng partner ko. Wait lang guys. Okay, so balik tayo guys. So yun na yun ang issue ngayon. So ngayon ni-reading ko na, ginamit ako ng tester. Maganda na yung reading niya guys, napakalinaw na ng kanyang reading. So ang gagawin namin ngayon, ikakabit na natin to, i-install na natin lahat. Pagkatapos yung konti, check natin kung lalabas pa rin yung kanyang code na IAT. Okay, pero so far nakuha ko na talaga yung problema. Ito dito sa main, dito na nagkaroon ng problema. Wala na siyang maibigay na bato na linya doon. Ibig sabihin naipit ito guys, naipit yung linya na to, kaya ganun. Grabe yung pagkakapulumpon nito. Duda ko nito, either ang linya nito yung parang action humiwala yung lobe, pero so far okay na siya. Naipit lang siya guys. Ibang klase no, nawala ng supply. So sige guys, ang gawin natin sa kuha natin yung
sistema. So balik tayo mamaya konti, i-assemble ko muna to, tapos balik tayo after ma-assemble, tapos check natin kung ano mangyayari. Okay, so tara. Okay, so nakabit na natin guys yung ibang mechanism sa dito sa computer box. Ayan, sa ICM niya nakabit ko na rin. So na-set up na siya, hindi ko na na-videoan guys yung pagkakayari dahil medyo busy tayo. Gabi na guys. Ayan, so nakabit ko na rin yung mechanism dito. Cover natin. Tapos dito rin. Ayan. So almost done na tayo dito. So konti na lang yung ikakabit natin, alternator na lang, tapos yung total body, tsaka yung fuel filter mechanism. Tapos lahat diretso na yan guys. So at least meron tayong medyo pagod. Ayan. Okay, so hindi pa talaga tapos. So balik ako guys mamaya konti pag natapos ko na yung buong mechanism pagkabit. Okay, so magkakabit pa ako ng alternate serpent belt. Tapos yung mechanism ng takip doon pa, medyo magulo pa dyan. Yan, mawaringan pa natin yan. Lagyan pa ito ng mga electrical tape, tsaka ayusin natin pagtakip. Okay, so balik ako mamaya konti guys pag matapos ko na. Okay, so ayun na guys, nakabit ko na yung buong mechanism niya, yung electrical system. Ayan na, naiayos na natin. So ikakabit na lang natin yung battery, tapos yung kuting kalawang dito pintahan na rin natin para hindi ganong madiminting na. Okay, so ayan na siya. So, finished product na siya guys. So okay na, set up na lahat yung serpent belt, yung wiring system nya, tapos yung sa fuel filter nagpalit na rin tayo, air filter. Ayan, so bago na yung mga wiring ngayon. So set up na siya. So ang gagawin natin, ikakabit na lang yung battery. Okay, pagkabit ng battery, i-start na natin. Okay, kasi ikabit ko muna yung battery. So yan na guys, nakakabit na natin yung buong system. Okay, medyo maulan sa lugar namin, maraming lakas ng ulan. So hindi ko muna tinakpan. So gagawin natin, papa-start muna natin kung ano yung kalalabasan ng trabaho natin. Okay, so start ko muna guys, set up na yan. Okay, balik ko sa makina. Wait lang, higpitan ko muna yung battery, maluwag. Okay, so ang gagawin natin, kapanda rin natin yung makina. So tara, let's go. Paandarin mo natin yung engine. Okay. So papakiramdaman natin yung titira natin kung okay ba yung ginawa natin yung sistema. Reverse. Okay, so under na siya. So nag-bleeding muna kami kaya medyo ayan. So set up na siya. So takip na lang kulang. Under na siya, pero yung starter motor niya mabigat, hindi na kaya so kailangan lagyan ng wire. So yun na lang yung kulang. Okay. So yan yung RPM. Okay, okay na siya. Hindi lang kulang ma'am yung kanyang starter. Kasi nilinisan namin, tapos hirap siya paikutin. So kailangan siyang bigyan ng supply galing sa direct voltahe galing sa battery mismo. Hindi na doon magdepende sa ECM. So maglagay lang ng voltahe direct sa battery. Tapos relay pa rin para siya kaya niyang i-supply yung voltahe 12 volts. So at least andar na siya. Okay, so almost done na. So umandar na yung engine. Nakita natin na medyo okay yung tira natin. And then ang gagawin natin ngayon, i-scan natin yung engine. Para malaman natin kung yung kanyang code na P01113 yung sa kanyang yung I80 intercooler air temperature sensor guys, is makukuha natin yung sakit niyan. Kasi nalaman natin na yun ang problema dun sa loob ng ECM na. So ang gawin natin, i-scan muna natin para malaman natin ng tuluyan. Okay, so tara, let's go. Scan muna natin guys, doon tayo sa dashboard. Okay, so set up na tayo guys. Ang gawin natin, pasok natin itong sakit doon sa kanyang DLC. Ayan, tagal na yun, pasok na. Okay,
So, initializing. And then, iyon natin susi. On susi guys. Yan na. Nag-open na siya. Malabo. Ayun. So, ang gawin natin ngayon, yung code na hanapin natin is yung P113. So, ayan. Hanap natin. So, salpak mo yan. Gamit ka lang ng Ansel. Mura lang naman to. Almost mga 5,000 pesos lang to. Ewan ko lang ngayon. Baka nagmura lang ngayon. So, okay mo lang siya. Tapos, read codes. Ayan, hanap na. Intake air temperature sensor. So, yun pa rin. Alam nyo, ang nangyari nito. Ang history kasi nito guys, unit na to. Pumutok ito, nabangga to. Tapos, ang nangyari, yung kanyang intake air temperature wiring, positive, negative, nagpangabot. So, ang nangyari, wala siyang fuse doon, sensor to eh. Ang fuse nito, ang capacitor nito nasa ACM. So, nangyari, ginawa natin, nakita nyo naman yung ginawa ko. Binebay ko na lahat ng wire. So, may connection mula doon sa sensor, sa socket niya hanggang doon sa pinakadulo ng module. So, ibig sabihin na problema na isang computer. So, ang capacitor niya naputol doon. So, labas na tayo doon. At alam na natin na hindi siya dyan lang naputol, kundi mismo ang ECM na may open circuit. So, yun ang problema guys. Kasi nga, sumabog na to eh. Okay, so hanap pa tayo ng ibang code. Yan yung current, hindi talaga mahahanap yan. Oh, okay na siya. Same lang gap, same pa rin. P013. So at least alam niya natin guys kung saan talaga yung main problem. So ECM na yon. So kailangan ng budget na mayari. So okay, at least nakuha na natin yung basic pointers kung paano natin titrahin. Although grabe ang bakbakan natin sa trabaho, talagang hindi basta-basta guys. Kita niyo naman halos ilang araw ako nagtira nito, makuha ko lang yung problema ng i80 kasi nga bumili si ma'am ng bago, nagkakalaga na 5,000 galing sa Toyota Casa Jensen. So sayang naman kung hindi mo ibibigyan ng effort na at least alam mo na yung problema doon. Ayan lang pala. Okay, so hanap tayo ng ibang code. So i-risk natin kung makakaya, pag hindi automatic na yan. Ano nakalagay? Mission related diagnostic information must be clear. Okay, so check ulit natin kung magre-read codes ba siya. Nag-dirisa tayo. Tignan natin sana matanggal na to. So, still pa rin, andun pa rin, still remain. So, sabihin, pending lang siya. So, okay na. So, hanap tayo ng ibang guys. Evap system. Okay, let's try evaporator yung kanyang sa vacuum leak. System leak test not supported. Yun lang. Okay. So at least nakuha na natin yung sistema ng kanyang code na P00113. So at least nakuha natin guys yung kanyang mga dapat nating hanapin. So mag-manual tayo. Try natin sa manual. Toyota. Ayun sa yun. So try natin to kung ano yung lalabas. Japan tayo kasi sa Japan. May Japan ito ginawa. So sinako sa mga aso namin, marami kasi kaming aso. Bantay kasi sa bahay yan. Sa farm namin, saka dito sa auto shop, saka sa bahay, sa compound mismo. Kaya maraming aso. At yun, tumahol na rin yung isa sa labas. Okay, medyo matagal nga lang guys yung pag-rating. Ito lang laging ginagamit ko, Ansel, kasi suit na suit talaga yung mga unit dito eh. Pero pag hindi na siya suit sa Ansel, so gamitin ng ibang scanner. So far nagre-reading man siya, so ito na lang siya na natin sa Ansel. So yun pa rin, the fault code is not found in the database. So pero 0113 pa rin, so ibig sabihin open circuit hindi niya ma-find out. So ibig sabihin nandun na talaga mismo sa CM. Okay, so at least alam na natin yun guys. I-erase natin, baka sakali. Grabe ang effort natin, bakbak lahat. Credit card data, let's try. Engine control. Ano natin? Basahin natin para makita natin kung ano meron dito. Yun. Pwede mo siyang i-stream. Okay, live stream niya. So, at least alam na natin. Okay, control. General. Meron pa rin siyang
Pero hindi namin yung pa rin. Okay. Maps, oxygen sensor. Ayun, dito pala ako magre-rating sa'yo. Temperature sensor, so same lang. Same pa rin. Same lang, hindi na niya mabubura. Okay, initialize, readful data. Okay, may bago. Z1406. Okay. May bago. Screenshot ko muna to guys. Baka sa iba to. Okay. Sige, sa ABS. Sige. Okay, at least nakuha na natin guys yung main issue. So yung P0123, P0113. So okay, yun lang. So maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang suporta at sa walang kumpay na pagsubaybay sa ating mga video and mga tutorial. So salamat sa ating lahat, shout out sa ating lahat ng mga mekaniko, sa kapwa mekaniko, sa mga unit owner at sa lahat ng mga followers, subscriber. And then please kindly follow and like our FB page, Cars Kling Auto Repair Shop. So malaking tulong po yun sa atin guys sa patuloy na pag-vlog. Malaking bigay sa akin ng kaginhawaan. Okay. So yung mga follow and like nyo. So yun lang, maraming salamat. Bye bye and God bless. See you.